Siya si Kapitan Kate Miller, isang instruktor ng close quarters combat ng US Special Forces, na may pagmamataas na tumingin sa tahimik na instruktor ng Philippine Special Operations Command, at sa harap ng lahat ay gumawa ng isang mapanganib na hamon. Nag-alok siya ng isang pustahan sa sarili niyang katawan. Kung tatalunin siya ng lalaki sa labanan ng kutsilyo, hindi lamang isang gabi ang ibibigay niya, kundi ang buong katapusan ng linggo, lahat ng mayroon siya. Ngunit kung matatalo ito, magiging alipin niya ito. Araw-araw, kinikintabang bota ko hanggang sa suminag, hindi ba? Panunuya niya. Ang mga sundalong Amerikano sa paligid niya, na kumbinsido sa lubos na pagkatalo ng lalaki, ay tumatawa ng mapang-uyam. Ang amoy ng alikabok at makapal na luntiyang kagubatan ay pumupuno sa training ground. Ang magkasamang pagsasanay, joint exercises ng US Special Forces at mga mandirigma, warriors, ng Light Reaction Regiment, LR, ng Pilipinas ay nagaganap sa gitna ng matinding init at matinding kompetisyon. Bagaman narito ang pinakamahuhusay na sundalo ng dalawang bansa, may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng labanan at isang tahimik na giyera ng nerbiyos na umiiral sa himpapawid. Sa sentro ng tensiyon na ito ay isang babae, si Kapitan Kate Miller, instruktor sa hand-to-hand combat at close quarters battle ng US Special Forces. Sa loob ng kampo, walang sinuman ang naglalakas loob na ituring siyang isang babae. Ang kanyang matangkad na tindig, matipunong pangangatawan, kutis bronseng balat, at asul na matang kasing lamig ng yelo ay nagpapahiwatig ng isang taong dumaan sa matitinding pagsubok ng totoong labanan. Ang kanyang mga galaw ay pulido at maikli, at ang kanyang mga utos ay kasing talim ng isang talim ng kutsilyo. Pinatunayan niya ang kanyang lugar sa pamamagitan ng kanyang husay, at ang kumpiyansang ito ay kung minsan ay nagiging kapalaluan. Sa mata ni Kapitan Miller, ang mga sundalong Filipino, lalo na ang mga troopers ng LRR, ay tila hindi nakakakumbinsi. Tahimik sila, bihira lang magpakita ng emosyon. Kahit sa panahon ng pagsasanay, hindi sila nagsasalita ng anumang hindi kailangan, tahimik lang na ginagampanan ang kanilang mga gawain. Para kay Miller, mukha itong kawalan ng espiritu ng mandirigma o kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Sanay siya sa kultura ng US Special Forces, maingay, magaspang, kung saan patuloy na naghahamunan ang mga sundalo upang itaas ang antas ng kasanayan. Ang katahimikan ng mga Filipino ay nakakainis sa kanya at unti-unting naging panghahamak. At ang panghahamak na ito ay lalong tumatagal sa isang tao. Ang pangalan niya ay Kapitan Ben-Hur Reyes. Siya ang instruktor ng Filipino Martial Arts, FMA, at Close Combat ng LRR. Si Ben-Hur ay mas tahimik at hindi kapansin-pansin kaysa sa kanyang mga kasamahan. Karaniwan ang kanyang pangangatawan, hindi matipuno o malaki, isang tao lang na may simpleng hitsura. Ngunit may kakaiba siyang katahimikan at kasabay nito, isang pakiramdam ng nakatagong banta, tulad ng isang pampasabog na handang sumabog anumang oras. Sinubukan itong balewalain ni Miller, iniisip na ito ay dahil lamang sa pagiging mahiyain at tila subtlety ng Asyano. Ang insidente ay naganap sa isang maikling pahinga pagkatapos ng shooting at tactical exercises. Si Kapitan Miller ay tumatawa ng malakas at nagbibiro sa kanyang mga tauhan habang pasulyap-sulyap sa lokasyon ng mga Filipino. Ang kanyang mga tauhan, sumusunod sa halimbawa ng kanilang instruktor, ay tumitingin din sa mga Filipino na may pagwawalang bahala. Bigla, si Miller, habang inihahagis sa hangin ang kanyang training knife, kutsilyong pangsanay, ay tumayo. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Ben-Hur Reyes. Nakaupo ito sa lilim ng isang puno, tahimik na naglilinis ng kanyang armas. Sabi nila instruktor ka rin, pero hindi ko talaga gusto ang estilo ng pagsasanay ninyo. Masyadong tahimik, nakakabagot, parang sa nursery school. Isang baluktot na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Ito ay isang malinaw na provocation, panggugulo. Ang mga Amerikano sa paligid ay sumipol at sumigaw ng pag-apruba, lalo pang nagpapainit sa sitwasyon. Ang mukha ng mga sundalong Filipino ay namuo harden. Maglaro tayo ng isang kawili-wiling laro, sa aming paraan. Paano kung mag-isahan tayo sa mga training knife na ito? Kung magagawa mong makasaksak muna sa akin at manalo, makakasama mo ako sa isang gabi. Kung gusto mo, magiging iyo ako sa buong katapusan ng linggo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang kanyang mga salita ay lantaran at mapang-insulto. Hindi lang ito isang paligsahan, tinatapakan niya ang dangal hindi lang ni Ben-Hur, kundi ng buong hukbong katihan ng Pilipinas. Ang mensahe sa kanyang mga salita ay, kayo, mga tahimik na sundalong Filipino, ay hindi kayang talunin kahit ang isang babae. Ang mga Amerikano ay lantaran ng humahalakhak. Alam na alam nila ang kakayahan ni Miller. Maraming lalaking sundalo ang tinalo niya sa pagsasanay. Hindi lang siya isang instruktor, kundi isang buhay na alamat na nakatalo sa maraming kaaway sa hand-to-hand combat sa larangan ng digmaan. Tahimik lang si Ben-Hur na nakatingin sa kanya. Habang mas matagal siyang tahimik, mas malakas ang tawa ng mga Amerikano. Nagkibit balikat si Miller at muling inihagis ang kutsilyo sa hangin.
Natatakot? Aba, nangyayari iyan. Ngunit sa mundong ito, walang libre. Kung matalo ka, susundin mo ang lahat ng utos ko ng walang pag-aalinlangan hanggang sa matapos ang pagsasanay. Araw-araw, kikintabin mo ang bota ko hanggang sa suminag at gagawin mong perpekto ang sandata ko. Ano? Sulit bang subukan? Ito ay hindi lang pagtatangkang sirain ang karangalan ng isang sundalo, kundi isang malupit na alok na naglalayong sirain ang dignidad ng tao. Isang sundalong Filipino na hindi na nakatiis ang tumalon sa kanyang kinauupuan, ngunit mahinahon siyang pinigilan ni Ben-Hur sa isang senyas ng kamay. Pagkatapos, dahan-dahan, napakadahan-dahan, tumayo siya. Sa kanyang kamay ay may basahan rag na ginagamit niya sa paglilinis ng kanyang armas. Maingat niyang pinunasan ang kanyang mga kamay, inayos ang basahan, at inilagay ito sa kanyang bag. Ang lahat ng kanyang kilos ay nakakagulat na kalmado at sinukat, na para bang gumagawa siya ng isang sagradong ritual. Sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay mababa at tahimik, ngunit nakakagulat na umalingaunggaw sa buong maingay na training ground. Sige. Tinatanggap ko ang hamon. Saglit na humupa ang tawa ng mga Amerikano. Ito ay isang hindi inaasahang reaksyon. Inakala nilang magmumura siya, magagalit o tatakbo na lang. Ngunit ang kanyang sagot ay masyadong kalmado. Saglit na nagulat si Miller, ngunit agad na bumalik ang mapang-uyam na ngiti sa kanyang mukha. Matapang ka ba o sadyang hangal lang? Sige, gusto ko yan. Ibinato niya ang kutsilyong pangsanay na hawak niya sa paanan ni Ben-Hur, at pagkatapos ay kumuha ng isa pang kutsilyo mula sa kanyang baywang. Ang talim ng kutsilyo ay may pulang pintura na mag-iiwan ng malinaw na marka sa uniforme kung tamaan. Simple lang ang mga patakaran. Ang mananalo ay ang unang makakasaksak ng epektibo sa katawan ng kalaban, walang pagsuko, resulta lang. Yumuko si Ben-Hur at dinampot ang kutsilyong nakahiga sa kanyang paanan. Saglit siyang pumikit, mahigpit na hinawakan ang puluhan, hande. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho sa kanyang isip. Tanging siya lang, ang kalaban sa harap niya, at ang malamig na haplos ng kutsilyo sa kanyang kamay ang natira. Patuloy pa ring sumisipol ang mga Amerikano, kumbinsido sa mapaminsalang panalo ng kanilang instruktor. Hindi nila alam kung sino ang lalaking tahimik na nagpapantay ng kanyang hininga sa kanilang harapan, na siya ang instruktor ng piling unit ng LRR, isa sa pinakamahusay sa sandatahang lakas ng Pilipinas, na responsable sa hand-to-hand combat at martial arts. Gaano karaming kaaway ang bumagsak sa kanyang kamay sa hindi mabilang na totoong labanan at sikretong operasyon. Gaano katakot ang kanyang katahimikan. Malapit na nilang malaman kung gaano kapanganib ang tahimik na bulkan na nagtatago ng kumukulong lava sa ilalim ng ibabaw nito. Nang dahan-dahang imulat ni Ben-Hur ang kanyang mga mata, ganap na nagbago ang kanyang tingin. Sa kanyang mga mata, na parang isang walang hanggang bangin, ay sumiklab ang isang malamig at matalim na kislap tulad ng isang pinatalas na talim. Ang desisyon ni Ben-Hur na tanggapin ang hamon ay lalo pang nagpainit sa himpapawid sa training ground. Ang mga sundalong Filipino na may natigilan na mukha ay tahimik na nakatingin sa kanya. Walang sinuman sa kanila ang nag-aalinlangan sa kanyang kakayahan, ngunit ang mapang-insulto na bigat ng mga kondisyon na itinakda ni Miller ay bumabagabag sa kanilang mga balikat. Ang pagnanais na makita ang mayabang na Amerikana na ito na mapahiya ay nahaluan ng pagkabalisa tungkol sa kahihiyan na kailangang tiisin kung matatalo. Ang mga Amerikano naman ay nasa malapiesta na kalagayan. Gumawa sila ng isang malawak na bilog na lumilikha ng espasyo para sa labanan at, habang sumisipol at sumisigaw, ay sumasayaw sa pangalan ni Miller. Para sa kanila, ito ay isa lamang nakakatuwang panoorin na may malinaw na kalalabasan. Si Ben-Hur, hindi pinapansin ang ingay sa paligid, ay nagsimulang dahan-dahang mag-inat. Ang kanyang mga galaw ay hindi malawak. Bahagya lamang niyang iniikot ang kanyang leg pakaliwa at pakanan, at dahan-dahang iniikot ang kanyang mga pulso at bukong-bukong. Ngunit sa bawat maikli at pigil na galaw na ito, naramdaman ang kasanayan ng isang maestro na pinatalas sa loob ng maraming taon ng pagsasanay. Ang kanyang mga galaw ay natural, tulad ng agos ng tubig, na walang kahit kaunting labis na pagsisikap. Itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pakiramdam ng kutsilyong pangsanay sa kanyang kamay, ang magaspang na tekstura ng puluhan, ang sentro ng grabidad, ang haba ng talim. Sa tulong ng kanyang ritual, na palagi niyang ginagawa kapag humahawak ng bagong sandata, ginawa niyang ekstensiyon ng kanyang katawan ang kutsilyo. Si Miller, sa kabilang banda, ay mayabang na nag-cruise ng kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at pinagmamasdan ang kanyang kalaban. Ang panghahamak ay nakikita pa rin sa kanyang mga mata. Ang kalmadong mga galaw ni Ben-Hur ay tila kabalisahan lamang sa kanya bago ang laban. Sigurado siya sa kanyang kakayahan. Sa pagdaan sa maraming larangan ng digmaan, hindi niya iisa-isang beses na nilampasan ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan at itinuturing siyang isa sa pinakamahusay na espesyalista sa hand-to-hand combat sa US Special Forces.
Wala siyang pag-aalinlangan na mas mataas siya sa payat na lalaking Filipino na ito sa lahat sa lakas, sa bilis, at sa teknik. Naiinip na siyang tapusin agad ang walang kabuluhang labanan na ito, at namnamin ang ekspresyon ng kahihiyan sa mukha ng matatalo. Handa na, little boy? Mapang-uyam na tanong ni Miller. Tumigil sa pag-inat si Ben-Hur at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Wala siyang sinagot, tanging ang kanyang kalmadong tingin, tila, ang tumagos sa kanya. Mula sa tingin na iyon, saglit na hindi naging komportablo si Miller, na parabang nakalantad siya sa lahat. Sinusubukang iwaksi ang pakiramdam na ito, malakas siyang tumawa at umayon sa pormang panlaban. Mahusay. Kung gayon, magsimula na tayo. Tingnan natin kung gaano katagal-tatagal ang ipinagmamalaki mong katahimikan. Kinuha ni Miller ang klasikong stance para sa labanan ng kutsilyo na itinuturo sa US Special Forces. Ang kaliwang paa ay nasa harap, ang kutsilyo ay nasa kanang kamay na may reverse grip, ang kaliwang kamay ay nakaunat sa harap para sa depensa at kontrol ng distansya. Ito ay isang stance na pinagsasama ang agresibidad at katatagan na nagpapahintulot sa isang biglaang atake anumang oras. Lahat ng muscle sa kanyang katawan ay nag-ikting, at ang kanyang tingin ay naging predatory, tulad ng isang hayop na naghahanap ng biktima. Ngunit ang stance ni Ben-Hur ay kakaiba. Nakatayo siya ng halos hindi gumagalaw, ang kanyang mga paa ay bahagyang mas malawak kaysa sa kanyang balikat, at ang kanyang sentro ng grabidad ay nakababa. Ang kanyang kanang kamay na may kutsilyo ay natural na nakababa sa kanyang baywang. Ang kaliwa ay nakarelax din pababa, nang walang anumang posisyon ng depensa, mukha siyang halos walang depensa. Nagkaroon ng tawanan sa mga Amerikano. Sa ganitong stance, imposibleng salagin ang atake ni Miller, mukha itong tindig ng isang taong sumuko na sa laban. Gayunpaman, hindi nagmadali si Miller na umatake. Siya ay isang veterano na dumaan sa maraming totoong labanan. Alam niya sa kanyang instinct na ang tila kahinaan ng kalaban ay maaaring magtago ng isang bala. Nagsimula siyang dahan-dahang umikot sa paligid ni Ben-Hur, sinusubukang humanap ng kahinaan at kalkulahin ang kanyang reaksyon. Ngunit bahagya lang na iniikot ni Ben-Hur ang kanyang katawan kasunod ng kanyang mga galaw, at ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Ang kanyang tingin ay matatag na nakatuon sa mga mata ni Miller. Isang matinding katahimikan ang bumalot. Kahit ang mga Amerikano, na maingay kanina, ay tumahimik at nagpipigil ng hininga. Tanging ang malalim na paghinga ng dalawang mandirigma at ang ihip ng hangin ang naririnig sa training ground. Si Miller ang unang sumira sa katahimikan. Nagpasya siyang wala ng saysay ang pag-iimbestiga. Ang kanyang katawan, na parang isang spring, ay sumugod pasulong, at sinaksak niya ang kutsilyo sa tiyan ni Ben-Hur. Ito ay isang kidlat na atake, na halos hindi masundan ng mata ng tao. Handa na ang mga Amerikano na sumigaw ng tagumpay, ngunit wala na si Ben-Hur sa lugar na iyon. Isang sandali bago hinawakan ng talim ng kutsilyo ni Miller ang kanyang uniforme, ang kanyang katawan ay gumilid ng kasukat ng lapad ng isang manipis na papel. Napakaliit at napakakinis ng galaw na tila hindi siya naroon mula pa sa simula. Habang umiiwas sa atake, sabay siyang pumasok sa dead zone sa gilid ng umaatake na kamay ni Miller. Agad na lumapit ang distansiya sa pagitan nila. Naramdaman ni Miller ang ginaw na dumaan sa kanyang likod dahil sa pagtataka. Naintindihan niya na ganap na sinukat ng kalaban ang bilis ng kanyang atake at umiwas sa pinakamaliit na galaw. Hindi ito aksidente. Si Miller, na inilagay ang lahat ng kanyang lakas sa suntok, ay sumala at saglit na nawalan ng balanse. Sa kanyang paningin, habang sinisikap niyang manatiling nakatayo, lumitaw ang talim ng kutsilyo ni Ben-Hur na papalapit sa kanyang tagiliran. Ang pulang talim ay papalapit, na parabang nasa slow motion dahan-dahan, ngunit hindi maiiwasan. Ang oras ay tila bumaluktot. Naramdaman ni Miller na nanindig ang kanyang balahibo. Isang kidlat ng pagkatalo ang dumaan sa kanyang isip. Sa instinct, sinubukan niyang umiwas, yumuko pabalik. Sa isang segundo, bahagya lang na humaplos ang talim ng kutsilyo ni Ben-Hur sa kanyang uniforme, na nag-iwan ng mahina na pulang linya. Hindi ito sapat upang ituring na epektibong saksak. Ngunit ang malamig na pawis ay dumaloy sa likod ni Miller. Ang palitan ng saksak na nangyari ay hindi lang pag-iimbestiga. Ganap na hinulaan niya ang kanyang atake, ginamit ang sarili niyang lakas laban sa kanya, at nagbigay ng kamatayang counter-attack. At ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Ang mga galaw na ito ay nasa ibang antas, hindi maihahambing sa anumang kalaban na nakaharap niya. Mabilis na nabawi ni Miller ang balanse at lumayo kay Ben-Hur. Matagal nang nawala ang mayabang na ngiti sa kanyang mukha. Sa halip, lumitaw ang matinding tensyon at pagkalito. Ang kanyang mga asul na mata ay nanginginig ng bahagya. Ang mga Amerikano sa paligid ay hindi rin lubos na naintindihan ang nangyari, at nakatayo sila na may litong mukha. Sa tingin nila, nagbigay si Miller ng isang mapaminsalang atake, at si Ben-Hur ay milagrong nakaiwas, ngunit alam ni Miller ang totoo. Hindi iyon milagro. Ito ay resulta ng napakalaking pagkakaiba sa kasanayan. Sino ka ba?
Mababang boses na tanong ni Miller. Ang kanyang boses ay wala ng panunuya, kundi pag-iingat lang. Si Ben-Hur, walang sinasagot, ay bumalik sa kanyang orihinal, tila walang depensa na stance. Walang emosyon na nakikita sa kanyang mukha, na parang isang salamin. Sinasalamin lang niya ang kanyang kalaban. Ang katahimikan na ito ay nagbigay ng hindi matitiis na bigat kay Miller. Ang kawalan ng kakayahang suriin ang antas ng kalaban ay nagpapabaliw sa kanya. Hindi maaari. Hindi ako pwedeng matalo sa Filipino na ito. Hindi maaari, tahimik na sigaw ni Miller, sinasabi sa sarili. Ang kanyang dangal ay tumangging kilalanin ang pagkatalo. Nagpasya siyang umatake ulit. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito isang saksak. Ito ay isang mas komplikado at hindi mahuhulaan na atake na may mga mapanlinlang na galaw at mabilis na footwork. Una, yumuko siya, na tila tatargetin ang mga paa. Sa sandaling bumaba ang tingin ni Ben-Hur, bigla siyang tumayo at sinaksak ang kutsilyo sa leeg. Ito ay isa sa kanyang mga paboritong diskarte, na pinagsasama ang bilis, teknik, at psikolohikal na presyon. Ay, isang sigaw ang lumabas sa labi ni Miller. Sinubukan niyang sumandal sa kanyang mga kamay upang hindi mabagsak, ngunit mas mabilis ang mga galaw ni Ben-Hur. Siya, na parang isang anino, ay dumulas sa kanyang likuran habang siya ay bumabagsak. Sa isang kamay, pinigil niya ang kanyang leg, at sa kabilang kamay, idinikit niya ang kutsilyo ng eksakto sa kanyang likod sa lugar ng puso. Perpektong posisyon, kung saan ang pinakamaliit na diin ay mag-iiwan ng maliwanag na pulang marka sa uniforme. Isang lubos na katahimikan ang bumalot sa training ground. Ang mga Amerikano, na maingay kanina, ay natigilan na may nakanganga na bibig, hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang kanilang hindi matalo na instruktor, si Kapitan Kate Miller, ay natalo sa loob lamang ng 2 atake at ng napakaisang panig na parabang naglalaro ang isang matanda sa isang bata. Ang mga galaw ni Ben-Hur ay wala ni katiting na pag-aalinlangan o labis na galaw. Si Miller ay natigilan, nararamdaman ang malamig na haplos ng talim na tumagos sa kanyang likod na tila umabot sa kanyang puso. Nahihirapan siyang huminga dahil sa paghawak sa kanyang leeg at ang kanyang sariling pulso na baliw sa takot ay tumitibok sa kanyang mga tainga. Ngunit mas mabigat kaysa sa pisikal na sakit ay ang psikolohikal na shock at kahihiyan. Hindi niya matanggap na siya, na parang isang bata, ay natatalo ng taong labis niyang hinamak. Tahimik na bumulong si Ben-Hur sa kanyang tainga, ang kanyang boses ay wala ni galit o panunuya. Ito ay malamig at walang emosyon, tulad ng yelo. Kaya, nanalo ako sa pustahan. Ang tanong na ito ay umalingaw kay Miller na parang isang hatol ng kamatayan, hindi siya makasagot. Tila naririnig niya ang kanyang dangal na nagkakabiyak sa maliliit na piraso. Ang lahat ng tingin ay nakatuon sa kanya, pakikiramay, pagkamangha, at sa mata ng ilang sundalong Filipino, maging pagkatuwa. Hinawakan siya ni Ben-Hur sa posisyon na iyon ng ilang segundo pa, at pagkatapos ay dahan-dahang binitawan at humakbang pabalik. Ibinato niya ang kutsilyo sa lupa at, na parabang walang nangyari, naglakad patungo sa puno kung saan siya nakaupo kanina. Walang sigaw ng tagumpay, walang panunuya sa natalo. Para sa kanya, ito ay tila solusyon lamang sa isang nakakainis na hindi pagkakaunawaan. Ang kanyang pagwawalang bahala ay nagdulot ng mas matinding kahihiyan kay Miller. Kung tumawa man lang sana siya sa kanya o ininsulto, maaari niyang ilabas ang kanyang galit. Ngunit lubos siyang binaliwala nito, na parabang sinipa lang ang isang bato sa daan at nagpatuloy, na pinawalang halaga ang kanyang pag-iral. Si Miller, na nakaluhod sa lupa, ay matagal na nakatingin sa likod ni Ben-Hur ng tulala. Ang kanyang isip ay magulo ang kanyang paniniwala, dangal. Ang lahat ng itinayo niya bilang isang sundalo ay nayanig hanggang sa kaibuturan, at sa gitna ng kaguluhan na ito ay nagngangalit ang isang malakas, hindi pa niya nararamdamang emosyon. Hindi ito galit o kahihiyan, kundi isang sinaunang takot at paggalang sa isang hindi kilalang kapangyarihan. Napakalinaw niyang napagtanto kung gaano siya kayabang at kahangal. Ang kasukdulan ng labanan ay dumating ng napakabilis at nakakagulat. Nang ganap na pinigilan ni Ben-Hur si Miller, na dinidikit siya mula sa likod, ang oras ay tila huminto. Ang mga sigaw at sipol ng mga Amerikano, na pumupuno sa training ground, ay ngayon ay tila isang malayong alinganggaw mula sa nakaraan. Tanging ang nakakabigti na katahimikan ang pumaligid sa kanilang dalawa. Ang lahat ng tingin ay nakatuon sa pulang talim ng kutsilyong pangsanay sa kamay ni Ben-Hur at sa likod ni Miller na pinuntirya nito. Hinawakan ni Ben-Hur ang tagumpay na posisyon na ito ng ilang segundo pa. Hindi ito walang kabuluhan na pagpapakita o panunuya. Ito ay isang uri ng paggalang na nagbibigay ng oras upang tanggapin ang pagkatalo, isang ritual na malinaw na nagmamarka sa katapusan ng labanan. Ang kanyang malamig na tingin ay matatag at walang anumang emosyon. Mukha siyang isang makina na gumawa lang ng kanyang gawain. Sa wakas, lumuwag ang hawak niya at tahimik na humakbang pabalik. Nang mawala ang suporta, ang katawan ni Miller, na parang isang sirang manika, ay humandusay sa lupa.
Nakaluhod siya sa alikabok, mabigat na humihinga. Ang psikolohikal na shock ay mas malakas kaysa sa pisikal. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kasanayan, lakas, at karanasan, ngunit hindi siya nakapagbigay ng kahit isang epektibong saksak at dumanas ng lubos na pagkatalo. At ito ay sa close combat kung saan siya pinakakumbinsido sa kanyang sarili. Ito ay isang hindi kapanipaniwala na katotohanan. Lahat ng sundalo sa training ground, habang tinitingnan siya, ay nawalan ng salita, lalo na malakas ang shock sa mga Amerikano. Ang kanilang idolo, ang simbolo ng hindi pagkatalo, si Kapitan Miller, ay dumanas ng ganoong mapaminsalang pagkatalo sa harap nila. Ang taong mapang-uyam nilang tinawag na Little Boy, ang tahimik at hindi kapansin-pansin na Filipino, ay winasak ang kanilang pananaw sa isang iglap. Hindi na nila kayang baliwalain o hamakin ang mga sundalong Filipino. Sa isang laban, malinaw na itinanim ni Ben-Hur sa kanilang isip ang lakas hindi lang ng LRR, kundi ng buong Filipino Special Forces. Ang mga sundalong Filipino ay tahimik din, ngunit ang kanilang katahimikan ay iba sa mga Amerikano. May isang bagay na mainit ang kumukulo sa kanilang dibdib. Ito ay isang nakakabaliw na pakiramdam, isang pinaghalong tagumpay, dahil sa naibalik na dangal pagkatapos ng mga insulto at pagmamalaki para sa nakamamanghang kasanayan na ipinakita ng kanilang kasamahan. Walang sinuman sa kanila ang sumigaw o nag-ingay, ngunit habang nagpapalitan ng tingin, tahimik silang nagagalak sa tagumpay. Sa lugar ng labanan, na iniwan ng lahat, si Miller na lang ang natira. Nakaluhod pa rin siya, hindi kayang itaas ang kanyang ulo. Walang tigil na umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga ang huling salita ni Ben-Hur, kaya nanalo ako sa pustahan. Hindi lang ito isang tanong, ito ay isang hatol sa kanyang kapalaluan, na nagpapahayag na dumating na ang oras upang magbayad para sa kanyang mapang-insulto na pustahan. Ang pangako na ibibigay niya ang sarili sa kanya sa isang gabi o sa buong katapusan ng linggo. Nang binibigkas niya ang mga salitang iyon, inakala niya na ito ay paraan lang upang hiyaan ang kalaban na hindi kailanman magiging katotohanan. Ngunit ngayon, ito ay naging isang hindi maiiwasan na katotohanan na sumasakal sa kanyang lalamunan. Isa sa kanyang mga tauhan ang maingat na lumapit at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat. "Kapitan, ayos lang po ba kayo?" Magaspang na itinulak ni Miller ang kanyang kamay. "Umalis ka. Huwag kang makikipag-usap sa akin." Ang kanyang boses ay matinding nanginginig sa galit at kahihiyan. Ayaw niyang magpakita ng ganoong kahinaan sa harap ng kanyang mga tauhan. Dahan-dahan siyang tumayo, nagdududa. Nawala ang kanyang lakas at muntik na siyang matumba ng ilang beses. Nagkuyom ng kanyang ngipin, tumayo siya ng tuwid at tumingin sa direksyon kung saan umalis si Ben-Hur. Hindi na siya nakikita, ngunit ang kanyang presensya ay naramdaman ng mas malinaw kaysa kailanman. Kailangan niyang kilalanin ang pagkatalo at magbayad ng presyo. Para sa isang sundalo, ang pangako, lalo na ang ibinigay kapalit ng buhay at karangalan, ay dapat tuparin. Ngunit kung paano titiisin ang kahihiyan na ito, wala siyang ideya. Lalapitan ba niya ito, luluhod, at hihingi ng tawad o, tulad ng ipinangako, ibibigay niya ang sarili sa kapangyarihan nito? Ang kanyang ulo ay handang sumabog sa mga komplikadong iisipin. Hindi matandaan ni Miller kung paano natapos ang lahat ng pagsasanay sa araw na iyon. Gumagalaw siya na parang isang robot, ngunit ang kanyang mga isip ay ganap na nakatuon kay Ben-Hur at sa pustahan na napanalunan nito. Sa oras ng hapunan, hindi siya lumabas sa mess hall. Nang matapos ang evening roll call at unti-unting nawala ang mga ilaw sa barracks, sa wakas ay nagdesisyon siya. Inalis niya ang kanyang uniforme at naligo. Pagkatapos, sa pinakasimpleng at walang depensa na damit, isang army t-shirt at shorts, umalis siya sa kanyang barracks. Ang kanyang mga hakbang ay patungo sa dormitoryo ng mga sundalong Filipino, sa lugar kung saan nananatili si Ben-Hur. Ang kanyang mukha ay may desidido na ekspresyon, ngunit sa likod nito ay nakatago ang matinding takot sa hindi alam. Ang hangin sa gabi ay tila napakalamig. Pagkatapos ng labanan, isang nakakabigti at mabigat na katahimikan ang bumalot sa training ground. Ang mga Amerikano, na hindi kayang digest ang nakakagulat na pagkatalo ng kanilang instruktor, ay nagsipaghanap, at ang mga sundalong Filipino ay bumalik din sa kanilang mga lugar ng walang labis na salita. Si Ben-Hur, na parabang walang nangyari, ay tinapos ang paglilinis ng kanyang armas at lubog sa paghahanda para sa susunod na pagsasanay. Ang kanyang katahimikan ay nagpapaisip na ang malupit na labanan na nangyari ay isa lamang panaginip. Gayunpaman, sa buong nalalabing bahagi ng araw, ang matalim na tingin ni Kapitan Miller ay patuloy na nakatuon sa kanyang likod. Sa kanyang mga mata ay pinaghalong galit, kahihiyan, at isang kakaiba, hindi pa niya nakitang pag-usisa. Lumipas ang oras, natapos ang lahat ng pagsasanay, at dumilim. Ni sa hapunan, ni sa libreng oras pagkatapos nito, ay hindi sila nagtagpo. Hindi umalis si Miller sa kanyang barracks, at si Ben-Hur ay nagpalipas ng oras kasama ang kanyang mga kasamahan. Sa barracks ng mga Filipino, isang pigil na pag-asa at pagkabalisa ang bumalot.
ang lahat ay interesado kung ano ang gagawin ni Ben-Hur sa pustahan na ito. Ang kanyang mga kasamahan na nakakakilala sa kanya ay nag-iisip na hindi siya ang uri ng tao na talagang tutuparin ang ganoong nakakahiya na pustahan. Ngunit kasabay nito, gusto nilang maghiganti siya sa mayabang na Amerikana dahil sa kahihiyan na idinulot nito. Dumilim ang gabi, natapos ang roll call, at naghanda na ang lahat para matulog. Sa sandaling ito, ang pinto ng barracks ng mga Filipino ay maingat na bumukas, at isang hindi inaasahang figura ang lumabas sa pintuan, si Kapitan Kate Miller. Hindi siya naka-uniforme, kundi naka-gray t-shirt na may maikling manggas at black shorts. Ang kanyang mukha na walang make-up at ang kanyang buhok na walang ingat na nakatali ay malayo sa kanyang may awtoridad na imahe sa training ground, ngunit ang isang malungkot na determinasyon ay nakikita sa kanyang mukha. Ang lahat ng tingin sa barracks ay napako sa kanya. Si Miller, nang walang pag-aalinlangan, ay dumiretso sa kama ni Ben-Hur. Mukhang malapit na siyang matulog at nakaupo sa gilid ng kama ng walang sando, shirt. Ang kanyang katawan ay puno ng malalaki at maliliit na peklat, mga bakas ng bala, buhay na bakas ng sunog. Ang mga peklat na ito ay nagkukuwento ng kanyang totoong mga laban. Saglit na nagpigil ng hininga si Miller. Dumaan din siya sa maraming larangan ng digmaan, ngunit ngayon lang siya nakakita ng sundalo na may ganoong kahindik-hindik na peklat. Ang mga peklat na ito, tila, ay nagpapatunay sa nakakatakot na katangian na nakatago sa likod ng kanyang kalmado na panlabas. Si Ben-Hur, na hindi nagpakita ng labis na pagtataka sa kanyang pagdating, ay walang pakialam na tumingin sa kanya mula sa ibaba. Anong problema? Ang kanyang boses ay mababa at kalmado. Lumunok si Miller at binigkas ang mga inihanda niyang salita. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Dumating ako para tuparin ang kondisyon ng pustahan. Mula sa kanyang mga salita, ang hangin sa barracks ay agad na natigilan. Ang mga kasamahan sa paligid ay nagpigil ng hininga, pinapanood silang dalawa. Saglit siyang tinitigan ni Ben-Hur ng tahimik, at pagkatapos ay ngumiti. Hindi ito mapang-insulto o mapang-uyam na ngiti. Ito ay ang ngiti ng isang tao na hindi lang makapaniwala sa nangyayari. Umalis ka. Hindi ako magsasayang ng oras sa ganyang katangahan na pustahan. Ang kanyang sagot ay kategoryal. Itinuring niyang walang kabuluhan ang kanyang sariling alok. Ngunit hindi sumuko si Miller, handa na siya sa lahat. Hindi, pangako ay pangako. Ang isang sundalo ay dapat managot sa kanyang mga salita. Wala akong pakialam kung anong gagawin mo sa akin. Ito ang presyo na dapat kong bayaran sa pagkatalo. Ang kanyang tingin ay seryoso. Hindi lang siya dumating para tuparin ang kondisyon ng pustahan. Sinusubukan niyang ibalik ang kanyang sirang dangal sa sarili niyang paraan, sa pagkilala ng malinis sa pagkatalo at sa pagtanggap ng kahihinatnan nito. Saglit na tiningnan ni Ben-Hur ang kanyang mga mata. Sa kanyang mga balintataw, nabasa niya ang nanginginig na takot at ang mas malakas na dangal ng isang sundalo. Bahagya siyang bumuntong hininga at tumayo, pagkatapos ay kinuha ang kanyang field jacket at isinampay ito sa kanyang balikat. May ibang tao rito. Sumama ka sa akin. Maikli niyang sinabi ito at umalis sa barracks. Saglit na nag-alinlangan si Miller, ngunit sumunod siya. Ang kanyang jacket ay may amoy niya at isang bahagyang amoy ng pulbura, isang hindi pamilyar, ngunit nakakakalma na amoy. Tahimik silang naglakad patungo sa isang tahimik na lugar sa gilid ng training ground. Ang langit sa gabi ay puno ng bituin, at tanging ang huni ng mga kuliglig ang sumisira sa katahimikan. Huminto si Ben-Hur sa tabi ng isang nakapark na military jeep. Umupo siya sa hood, kumuha ng sigarilyo sa kanyang bulsa, at nanigarilyo. Ilang taon ka nang naglilingkod? Siya ang unang sumira sa katahimikan. Ang tanong ay malayo sa inaasahan ni Miller. Dalam bilyon ito. Dalamilito, pagkatapos agad ng military academy. Combat experience, 4 na deployment sa Afghanistan, 2 sa Iraq. Sumagot siya ng mekanikal. Naglabas si Ben-Hur ng mahabang usok at tumingin sa langit sa gabi. Mas marami ka sa akin. Mula sa kanyang mga salita, nagulat si Miller na tumingin sa kanya. 10 taon akong naglilingkod. Hindi mabilang ang combat experience, at hindi ko ito maaaring ikwento. Walang pagmamalaki o pagpapakitang tao sa kanyang boses. Kinukumpirma lang niya ang katotohanan, ngunit ang bigat na nakatago sa likod ng mga salitang iyon ay sapat upang pabagsakin si Miller. Malabo niyang naiisip ang katangian ng mga gawain na ginagawa ng LR. Sila ay isang shadow unit na nagpapatakbo ng mga hindi nakikitang giyera. Bakit mo inalok ang pustahan na iyon? Gusto mo lang akong hiyaan? Muling tanong ni Ben-Hur. Ang kanyang tingin ay nakatuon pa rin sa langit sa gabi. Ibinato ni Ben-Hur ang upos ng sigarilyo sa lupa at pinatay ito gamit ang kanyang bota. Hindi tama. Hindi kami tahimik, kami ay maingat. Nakita namin ang kamatayan ng maraming kasamahan at alam namin na ito ay dumarating dahil sa pinakamaliit na pagkakamali. Sa larangan ng digmaan, ang pinakamaingay ang unang namamatay. Kami ay nanonood, nakikinig, at nag-iisip.
Ito ang aming paraan ng pagligtas. Bawat salita niya ay tumagos sa puso ni Miller na parang isang punyal. Ang katahimikan na pinagtatawanan niya bilang kawalan ng espiritu ay, sa totoo, isang malupit na aral na natutunan mula sa hindi mabilang na kamatayan, nahiya siya sa kanyang kahangalan at pagtatangi. At ngayon, umalis ka. Tapos na ang pustahan. Ngayon, ibinigay mo sa akin ang iyong kapalaluan at tinanggap ko ito. Sapat na iyon, sabi ni Ben-Hur, at bumaba siya mula sa jeep at naglakad patungo sa barracks. Si Miller, na natigilan, ay nakatayo at nakatingin sa kanyang likod. Hindi niya siya inihiyang pisikal, ngunit sa halip ay binigyan siya ng isang malalim na espiritual na aral. Hindi niya siya tinrato bilang isang natalong babae, kundi bilang isang sundalo na naligaw ng daan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Miller na may umusbong sa kanyang puso, hindi kahihiyan, kundi paggalang na hindi pa niya nararamdaman. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon, ang kanyang mga isip ay ganap na nakatuon sa taong nagngangalang Ben-Hur. Hindi lang siya malakas, siya ay isang sundalo na may hindi maarok na lalim ng pilosopiya. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, sa asul na liwanag bago ang bukang liwayway, nagising si Miller. Walang tulog siyang gumugol ng gabi, ngunit kakaiba na hindi siya nakaramdam ng pagod. Sa halip, ang kanyang isip ay malinaw kaysa kailanman. Ang pag-uusap nila ni Ben-Hur kahapon ay umuikot sa kanyang ulo, hindi kami tahimik, kami ay maingat. Ang kanyang mababang boses ay patuloy na umaalingaunggaw sa kanyang mga tainga. Sa unang pagkakataon, malalim siyang nag-alinlangan sa kanyang mga paniniwala at metodo na pinanghahawakan niya bilang isang sundalo. Lumabas siya sa barracks at nagsimula ng isang magaan na pagtakbo. Ang malamig na hangin sa umaga ay pumapasok ng malalim sa kanyang mga baga, at ang mga isip sa kanyang ulo ay tila bahagyang umayos. Pagkatapos tumakbo ng ilang ikot sa training ground, narinig niya ang malalim na putok ng baril mula sa shooting range sa malayo. Masyado pang maaga para magsimula ang regular na pagsasanay. Nahila ng pag-usisa, nagtungo siya sa tunog at nakita niya si Ben-Hur doon, basang-basa na ng pawis, nag-iisa na nagpa-practice ng pagbaril. May hawak siyang pistola at nagpapaputok sa mga target hindi mula sa isang nakatigil na posisyon, kundi patuloy na gumagalaw. Ang kanyang mga galaw ay makinis, tulad ng isang sayaw, ngunit walang kamaliyang tumpak. Sa kabila ng patuloy na nagbabagong distansiya at anggulo sa target, ang kanyang mga bala ay pumapatak sa sentro. Nagpigil ng hininga si Miller at pinanood siya. Siya rin ay isang magaling na shooter, ngunit ang ganoong dynamic shooting ay nasa ganap na ibang antas. Hindi lang ito kakayahang bumaril ng mahusay, kundi isang larangan na nangangailangan ng ganap na kontrol sa kanyang katawan at pagsasanib sa kapaligiran. Naubos ang isang magazine, nagpahinga si Ben-Hur at sinuri ang mga target. Lahat ng mga bala ay nakatutok sa rehiyon ng ulo at puso. Siya, na tila hindi kontento sa resulta, ay bahagyang sumimangot, nagpasok ng bagong magazine, at malapit nang magpatuloy ng naramdaman niya ang tingin ni Miller. Saglit siyang natigilan at lumingon sa kanya. Mukhang hindi ka nakatulog ng maayos. Siya ang unang nagsalita. Ngumiti si Miller ng awkward at lumapit sa kanya. At ikaw, kailan ka pa nandito? Bago ang bukang liwayway. Kapag ang dilim ay pinakakapal, iyon ang pinakamahusay na oras para sa konsentrasyon. Ang kanyang sagot ay napakasimpleng, ngunit naglalaman ng sarili niyang pilosopiya. Tumayo si Miller sa tabi niya at tiningnan ang mga target na butas ng bala. Kahanga-hanga. Kahit sa hukbo ng Amerika, wala akong nakitang sinuman na may ganoong antas ng dynamic shooting. Ang kanyang papuri ay tapat. Nagkibit balikat si Ben-Hur at sumagot, sa totoong laban, ang mga target ay hindi nakatigil at hindi ako hinihintay. Hindi pa rin ito sapat. Hindi siya kontento sa kanyang kasanayan, at patuloy na nagpupursige sa sarili. Sa kanyang imahe, nakita ni Miller ang malinis na kasigasigan at pagpapakumbaba ng isang sundalo na nalimutan na niya o hindi kailanman nagkaroon. Bigla siyang muling nag-isip tungkol sa pustahan na napanalunan nito. Kagabi, kinansela niya ito, ngunit ramdam pa rin niya na may utang siya. Instructor Reyes, tawag ni Miller. Ang pangako ko na kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat sa buong katapusan ng linggo, ay may bisa pa rin. Mula sa kanyang mga salita, saglit na tiningnan siya ni Ben-Hur. May isang bagay na hindi mahuli ang kumislap sa kanyang tingin. Tila saglit siyang nag-isip, at pagkatapos ay may desidido na ekspresyon na sinabi, sige, kung gayon, sa katapusan ng linggo na ito, sasama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Sa training ground ko. Ang kanyang sagot ay maikli. Naunawaan ni Miller sa instinct na ang training ground na tinutukoy niya ay hindi isang pasilidad sa loob ng kampo. Mula sa kanyang tingin, naramdaman niya na ito ay magiging isang hindi ordinaryong pagsasanay, ngunit hindi siya natatakot. Sa halip, ang kanyang puso ay tumibok sa pag-asa ng isang bagay na hindi alam. Sa katapusan ng linggo, si Ben-Hur, tulad ng ipinangako, ay sinundo si Miller, at umalis sila sa kampo.
Sa isang military jeep, matagal silang nagmaneho hanggang sa napunta sila sa isang liblib, walang tao na kagubatan. Sa lugar kung saan natapos ang kalsada, pinahinto niya ang sasakyan, kinuha ang minimum na supply ng pagkain, tubig, at isang kutsilyo, at nagsimulang umakyat sa bundok. Sumunod si Miller sa kanya. Saan tayo pupunta? Ano ang layunin ng pagsasanay? Tanong ni Miller, humihingal. Si Ben-Hur, hindi lumingon, ay sumagot, walang destinasyon. Ang layunin ay kaligtasan. Mula sa sandaling ito, nagsimula ang impyernong pagsasanay. Inilagay ni Ben-Hur si Miller sa matinding kondisyon. Pinilit niya itong lampasan ang masungit na bundok ng walang pahinga, maghanap ng pagkain sa kalikasan ng walang supply. Sa gabi, kailangan nilang labanan ang lamig sa isang kuweba na binabaha ng ulan. Ipinagmamalaki ni Miller ang kanyang pisikal at moral na endurance, na itinuturing na isa sa pinakamahusay sa US Special Forces. Ngunit ang pagsasanay na ito ay lumampas sa lahat ng kanyang imahinasyon. Sa pangalawang araw ng pagsasanay, si Miller ay halos nasa hangganan na ng pagkaubos. Ang buong katawan niya ay puno ng gasgas at hiwa. At mula sa kulang sa nutrisyon at insomnia, ang kanyang isip ay lumabo. Habang umaakyat sa isang basa at matarik na bato, nadulas siya at nahulog pababa. Sa nakakalula na sandali na iyon, ang malakas na kamay ni Ben-Hur, na bumaba mula sa itaas, ay nahawakan ang kanyang kamay. Sa isang kamay, hinila niya siya pataas. Huwag kang magpatalo. Dito, ang kamatayan ay pagkatalo. Ang kanyang boses ay malamig tulad ng yelo, ngunit ang kanyang kamay na humawak sa kanya ay mainit tulad ng apoy. Si Miller, na hinila niya sa bato, ay bumagsak sa lupa at mabigat na huminga. Tumulo ang mainit na luha mula sa kanyang mga mata. Ang pisikal na limitasyon at psikolohikal na presyon ay sumabog. Mula nang maging sundalo siya, hindi pa siya nagpakita ng kahinaan sa harap ng sinuman. Nahiya siyang muli sa kanyang mga luha, ngunit si Ben-Hur ay tahimik na nakaupo sa tabi niya at nakatingin sa langit. Hindi siya pinagalitan o kinausap. Tahimik lang siyang naghihintay hanggang sa siya mismo ang humawak sa kanyang mga emosyon. Pagkatapos umiyak, bahagyang kumalma si Miller at nagtanong sa isang basag na boses, bakit mo ginagawa ang pagsasanay na ito sa akin? Ganti ba ito para sa pustahan? Dahan-dahang umiling si Ben-Hur. Hindi ito ganti, ito ay aral. Ikaw ay isang malakas na sundalo, ngunit ang iyong lakas ay masyadong umaasa sa panlabas na salik, pinakabagong kagamitan, perpekto na supply, napakalaking puwersa ng baril. Gusto kong makita mo sa sarili mo kung ano ang matitira sa iyo kung aalisin ang lahat ng iyon. Ang pinakamalakas na sandata ng sundalo ay hindi ang rifle o ang kutsilyo. Ito ay siya mismo. Ang kanyang mga salita ay malakas na tumama sa ulo ni Miller. Naunawaan niya kung gaano siya umaasa sa lahat ng iyon, at na ang taong nasa harap niya ay nasa isang antas na lumalampas sa lahat ng iyon. Siya ay isang perpekto na sandata ng tao, na kayang mabuhay saan man sa mundo ng walang kagamitan. Sa sandaling ito, ang kanyang pakiramdam para sa kanya ay lumaki mula sa paggalang hanggang sa paghanga. Nakita niya sa kanya ang isang tunay na mandirigma. Ang matinding pagsasanay sa kagubatan ay nagpatuloy. Kailangang danasin ni Miller ang proseso kung saan ang kanyang katawan at espiritu ay umabot sa limitasyon, nasira, at pagkatapos ay muling bumuo. Itinuro sa kanya ni Ben-Hur ang lahat ng kailangan para sa kaligtasan. Kung paano makilala ang mga nakakalason na halaman mula sa nakakain, kung paano gumalaw ng walang bakas, kung paano gamitin ang hugis ng lugar upang lumikha ng mga silungan, at kung paano manghuli ng mga hayop ng walang kagamitan. Ang kanyang kaalaman ay hindi nakuha mula sa mga libro. Ito ay buhay na karunungan, nakuha ng katawan sa hindi mabilang na totoong laban. Sa mga unang araw, si Miller ay pasibong sumusunod sa kanyang mga direksyon, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang sumasama sa kanya. Lumayo siya sa ingay ng lungsod at artipisyal na liwanag, natutong makinig sa mga tunog ng kalikasan at magbasa ng mga galaw ng mga bituin sa dilim. Ang kanyang mga pandama ay tumalas, at nagsimula siyang mapansin ang pinakamaliit na pagbabago sa kapaligiran na hindi niya nararamdaman dati. Nararamdaman niya kung paano siya unti-unting nagiging bahagi ng ligaw na kalikasan. Ngayon, naintindihan mo na ba? Tahimik na tanong ni Ben-Hur, nakatingin sa apoy. Tumango si Miller. Gaano ako kayabang at gaano ako kahina? Binigyan mo ako ng aral na mas mahalaga kaysa sa anumang pagkatalo. Ang pagkatalo ay hindi kahinaan. Ang kahinaan ay ang hindi matuto mula sa iyong mga pagkatalo. Ang kanyang mga salita ay may malalim na karunungan. Isang komportable na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Hindi na sila sundalong Amerikano at Filipino, nanalo at natatalo. Sila ay mga kasamahan sa labanan, nakaligtas sa masungit na kalikasan, nagtatakip sa likod ng isa't isa. Bakit ka naging sundalo? Maingat na tanong ni Miller, interesado siyang malaman ang isang bagay na personal tungkol sa kanya. Si Ben-Hur,
Tila nag-alinlangan saglit, ngunit pagkatapos ay kalmadong sumagot dahil mayroon akong gustong protektahan. Ang kanyang sagot ay maikli, ngunit naglalaman ng malaking kahulugan. Hindi na siya nagdetalye, ngunit nahulaan ni Miller na ang gusto niyang protektahan ay hindi lang isang bansa o ideolohiya. Marahil ito ay pamilya, isang mahal sa buhay na babae, o isang ordinaryong buhay kasama ang mga malalapit na tao. Ang katotohanan na siya, na nagpapatakbo ng walang pangalan na mga giyera sa anino, ay paradoxically na nakikipaglaban para sa pinakasimpleng kaligayahan, ay sumakit sa kanyang puso. Ikaw, tanong ni Ben-Hur sa pagkakataong ito. Gusto kong patunayan na hindi ako mahina kaysa sa mga lalaki na ako ay mas malakas at mas may kakayahan kaysa sa kanila. Kaya, nag-ensayo ako ng mas masigasig kaysa sa lahat at ako ang unang nagpapakita sa mga mapanganib na gawain. Ngunit ngayon, tinitingnan ko pabalik, sa tingin ko, hindi ako nakikipaglaban sa panlabas na kaaway, kundi sa sarili kong kakulangan sa kumpiyansa. Sa unang pagkakataon, ibinunyag niya sa kanya ang kanyang pinakatago na sikreto. Hindi siya hinusgahan ni Ben-Hur o kinausap, ngunit tahimik lang na nakinig. Ang kanyang katahimikan ay may mas malaking lakas kaysa sa anumang salita ng aliw. Naunawaan niya na sa harap niya, hindi niya kailangang magpanggap na malakas. Nang gabing iyon, si Miller ay sa unang pagkakataon natulog ng malalim. Ang init ng apoy at ang kanyang presensya sa tabi, na nagpoprotekta sa kanya, ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng katahimikan. Nagkaroon siya ng isang panaginip. Isang panaginip kung saan naligaw siya sa isang madilim at malalim na kagubatan. Nang nanginginig siya sa takot, may humawak sa kanyang kamay, isang mainit at malakas na kamay. Kinabukasan, nagsimula silang bumaba mula sa bundok. Ang pagbaba ay nagtagal ng 1 linggo, na mas matagal kaysa sa katapusan ng linggo. Sa jeep pabalik sa kampo, tahimik sila, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay hindi na awkward o tense. Isang malalim na koneksyon ang nabuo sa pagitan nila na nagpapahintulot sa pag-unawa sa isa't isa ng walang salita. Nang bumalik sila sa kampo, nagulat ang lahat sa kanilang hitsura. Lalo na ang mga tauhan ni Miller, na hindi makapagsalita nang makita ang kanilang pinuno, na parang isang tao nakakabalik lang mula sa ligaw na kalikasan. Ngunit, napansin ang lakas at lalim sa kanyang tingin na hindi maihambing sa dati, walang sinuman ang naglakas loob na magtanong kung ano ang nangyari. Mula sa araw na iyon, ang atmosfera sa training ground ay ganap na nagbago. Hindi na hinamak o pinagtawanan ni Miller ang mga Filipino. Sa halip, aktibo siyang interesado sa kanilang mga metodo ng pagsasanay at humingi pa ng payo kay Ben-Hur. Ang kanyang pagbabago ay nagpilit din sa mga Amerikano na tingnan ang mga Filipino sa bagong paraan. Ang hindi nakikitang pader na naghihiwalay sa 2 unit ay bumagsak at nagsimula ang tunay na magkasamang pagsasanay. Ngunit sa puso ni Miller, isang bagong pakiramdam ang umusbong. Ang paggalang at pakikisama kay Ben-Hur ay unti-unting lumalaki patungo sa isang bagay na mas malaki. Nahuli niya ang sarili na hindi sinasadya na hinahanap siya sa kanyang tingin habang nag-iinsayo at natatakot siya dito. Ang kalambutan na nakatago sa likod ng kanyang seryosong ekspresyon at ang malalim na kalungkutan na nakatago sa kanyang lakas ay gumugulo sa kanyang puso. Hindi niya naintindihan kung ano ang pakiramdam na ito. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang taong nagngangalang Ben-Hur Reyes ay ganap na nagbago sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung paano tanggapin ang hindi pamilyar na pakiramdam na ito. Pagkatapos ng espesyal na pagsasanay sa kagubatan, ang relasyon sa pagitan ni Miller at Ben-Hur ay pumasok sa isang yugto ng hindi mahahalata na agos. Opisyal, sila pa rin ang instruktor ng US Army at instruktor ng Philippine Army na nakikilahok sa magkasamang pagsasanay. Ngunit may isang bagay na hindi maipaliwanag, matatag na koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Madalas silang nagpapalitan ng tingin sa training ground, at kung minsan ay nagkakaroon ng maikling pag-uusap na nauunawaan lang nilang dalawa. Ang kanilang mga pagbabago ay nagsimula ring mapansin ng mga tao sa paligid, lalo na ang mga tauhan ni Miller ay nagulat na napansin ang kalambutan na ipinapakita ng kanilang instruktor lamang sa presensya ng Filipino na ito. Nalilito si Miller sa mga damdamin na umusbong sa kanyang puso. Sa buong buhay niya, siya ay isang sundalo at itinuturing ang pagpapakita ng emosyon bilang tanda ng kahinaan. Lalo na ang pagbubukas ng puso sa isang lalaki ay imposible para sa kanya, ngunit iba si Ben-Hur. Hindi siya katulad ng sinumang lalaki na nakilala niya. Hindi niya siya tinatrato bilang isang babae, ngunit hindi rin niya siya tinatrato bilang isang lalaki. Iginagalang lang niya siya bilang isang mandirigma, bilang isang pantay na kasamahan. Sa harap ng kanyang tingin na walang anumang pagtatangi, sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang pangangailangan na magpanggap o magtanggol sa sarili. Si Ben-Hur ay nakakaramdam din ng espesyal na damdamin para kay Miller. Noong una, itinuring niya lang siya bilang isang mayabang na Amerikanang opisyal, ngunit sa pagdaan sa pagsasanay na halos kamatayan sa tabi niya, nakita niya ang nakatagong lakas at kadalisayan sa loob niya.
Siya ang pinakatapat at pinakamasigasig na tao na nakilala niya. Ngunit sinubukan niyang pigilan ang kanyang mga damdamin, nabubuhay sila sa magkaibang mundo. Kapag natapos ang magkasamang pagsasanay, babalik siya sa Amerika, at nakatakda siyang muling mawawala sa walang pangalan na anino. Alam na walang simula ang relasyon na ito, sinubukan niyang panatilihin ang distansiya. Minsan, nagkaroon ng mataas na intensity na pagsasanay sa anti-terrorism upang subukin ang tiwala at kooperasyon sa pagitan ng dalawang unit. Ang senaryo ay ang pagliligtas ng isang bihag. Upang taasan ang realismo ng pagsasanay, isinagawa ito sa isang gusali na halos katulad ng totoong sitwasyon, gamit ang mga paintball bullet sa halip na totoong bala. Ang Alpha Group ng LRR sa ilalim ni Ben-Hur at ang Bravo Group ng US Special Forces sa ilalim ni Miller ay nakatanggap ng magkasamang gawain upang pasukin ang gusali. Ang pagsasanay ay tila maayos. Ang dalawang koponan ay nagpakita ng perpektong koordinasyon na neutralisa ang mga kunwari na terorista sa loob ng gusali. Ang matalim na analytical na isip ni Ben-Hur at ang determinado na paglusob na estilo ni Miller ay lumikha ng synergy at ang kanilang pag-abante ay hindi mapigilan. Ngunit nang makarating sila sa huling silid kung saan naroon ang bihag, nagkaroon ng hindi inaasahang sitwasyon. Sa silid, bukod sa bihag, may ilang terorista na nakatago sa likod ng mga komplikadong istruktura at may mga mina, booby traps, na nakatanim sa lahat ng dako. Ang walang ingat na pagpasok ay maaaring maglagay sa peligro sa buong koponan. Sa sandaling ito, gumawa si Miller ng isang matapang na desisyon. Hiniling niya sa koponan na takpan siya at nag-alok ng isang plano. Siya mismo ang susuugod sa silid, kukuha ng atensyon ng mga terorista, at sa oras na ito, ililigtas ng koponan ni Ben-Hur ang bihag. Ito ay isang napakapeligro, ngunit kung magtatagumpay, isang paraan upang maliitin ang mga pagkalugi. Masyadong mapanganib. Kailangang humanap ng ibang paraan, tumutol si Ben-Hur. Hindi niya kayang gamitin siya bilang isang pain, ngunit hindi natitinag si Miller. Walang oras. Alam mo ang kakayahan ko. Kaya ko ito. Magtiwala ka sa akin. Walang pag-aalinlangan sa kanyang tingin. Saglit na nag-isip si Ben-Hur. Ang kanyang malamig na isip ng isang instruktor ay nagsasabi na ang kanyang plano ang pinaka-epektibo, ngunit ang kanyang panlalaking damdamin ay hindi nagpapahintulot na ilagay siya sa peligro. Sa huli, hindi niya kayang baliwalain ang tiwala sa kanyang mga mata. Sige, pasok sa loob ng 3 segundo. Dapat kang mabuhay. Pagkabigay niya ng pahintulot, naghagis si Miller ng isang flashbang at sumugod sa silid. Habang ang mga terorista ay nalilito sa pagkabulag, siya, na parang isang bala, ay dumaan sa pagitan ng mga silungan, binabaha sila ng mga paintball bullet. Gaya ng hinala niya, nakatuon ang lahat ng atensyon sa kanya. Hindi nag-aksaya ng oras, sumugod si Ben-Hur at ang kanyang koponan, binasag ang bintana sa kabilang gilid at pumasok sa silid. Ang operasyon ay tila malapit ng magtagumpay. Karamihan sa mga terorista ay na-neutralize na at sinigurado ni Ben-Hur ang kaligtasan ng bihag. Ngunit sa sandaling ito, ang huling hindi napansing terorista ay tumayo mula sa likod ng kanyang mga kasamahan na bumagsak at tinutukan ng baril ang likod ni Miller. Miller! Sa likod. Ang sigaw ni Ben-Hur ay halos sabay sa pagkaramdam ni Miller ng malamig na ginaw sa kanyang likod. Wala siyang panahon upang lumingon. Sa sandaling tinanggap na niya ang pagkatalo at malapit na siyang pumikit, nagpakita ng isang hindi kapanipaniwala na pangyayari. Si Ben-Hur, na nakatayo sa harap niya, ay sumugod pasulong at tinakpan siya ng kanyang katawan. Sa tunog ng pagtama ng pintura, isang maliwanag na pulang marka mula sa paintball bullet ang lumabas sa likod ni Ben-Hur. Ayon sa patakaran ng pagsasanay, siya ay patay. Natapos na ang lahat at ipinahayag ng observer sa loudspeaker ang pagtatapos ng pagsasanay. Hindi makagalaw si Miller, yakap sa bisig ni Ben-Hur. Nararamdaman niya kung gaano kalakas tumibok ang kanyang puso. Sumugod siya upang protektahan siya, hindi iniisip ang panalo o talo sa pagsasanay upang iligtas siya. Baliw, pagsasanay lang ito. Nanginginig na boses na sabi ni Miller. Binitawan siya ni Ben-Hur at tumayo. Walang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang tingin ay malalim na nagulo. Hindi ko kayang mawala ang mandirigma ko, maikli niyang sinagot at umalis sa silid. Ang salitang mandirigma na binanggit niya ay pumasok ng malalim sa puso ni Miller. Itinuring na niya siyang kanyang tao, isang taong dapat niyang protektahan. Umupo siya sa sahig at tulala na nakatingin sa maliwanag na pulang marka sa kanyang likod. Hindi lang ito marka ng pintura, ito ay isang tatak na nagpapakita ng kanyang damdamin para sa kanya at naintindihan niya. Naintindihan niya na ang nararamdaman niya para sa kanya ay hindi lang paggalang o pakikisama kundi pag-ibig. Ang katotohanan ng damdamin na sinubukan niyang tanggin sa kanyang isip ay kinilala na niya sa harap ng kanyang pagsasakripisyo. Pagkatapos ng pagsasanay, isang awkwardness na iba ang bumalot sa pagitan nina Ben-Hur at Miller. Ang kanyang aksyon, nang sumugod siya upang protektahan siya,
ay nag-iwan ng isang hindi mabura na bakas sa puso ni Miller. Naunawaan niya na ang kanyang pakiramdam ay pag-ibig, ngunit kasabay nito, hindi niya alam kung paano siya lalapitan. Si Ben-Hur ay nalilito rin sa kanyang aksyon. Instinctive niyang pinrotektahan siya, ngunit ito ay isang aksyon kung saan nawalan siya ng pagkakalma ng isang instruktor. Nararamdaman niya kung paano nayanig ang kanyang mga prinsipyo dahil sa kanya at sinimulan siyang sadyang iwasan. Ang hindi mahahalata na distansiya sa pagitan nila ay lumalim pa bago ang huling yugto ng magkasamang pagsasanay, isang komprehensibong pagsasanay sa kaligtasan. Sa pagsasanay na ito, ang mga mandirigma ng dalawang unit ay sadyang pinaghalo sa mga koponan at ibinagsak sa isang malawak na bundok na itinakda bilang teritoryo ng kaaway. Ang gawain ay ang makarating sa isang itinakdang punto sa itinakdang oras. Bilang imitasyon ng pinakamasamang kondisyon, ang bawat koponan ay binigyan lamang ng minimum na supply ng pagkain, isang mapa, at isang kompas. Sa kasawian ng kapalaran, sina Ben-Hur at Miller ay napunta sa isang koponan. Bukod sa kanila, may 2 Amerikano at isang Filipino na sundalo sa koponan, 5 silang lahat. Nagsimula ang pagsasanay sa isang hindi pamilyar at awkward na atmosfera. Mula sa sandaling bumaba sila sa mga lubid mula sa helicopter sa sentro ng teritoryo ng kaaway, kailangan nilang mabuhay sa pagtitiwala lamang sa isa't isa, nang walang tulong mula sa labas. Si Ben-Hur, natural na, ang naging leader ng koponan. Pinag-aralan niya ang mapa, tinukoy ang pinakamaikling ruta, at humanap ng mga nakatagong daanan, ginagamit ang hugis ng lugar upang iwasan ang pagtugis ng kalaban. Ang kanyang mga desisyon ay palaging tumpak, at ang mga utos ay maikli at epektibo. Hinangaan ni Miller ang kanyang kakayahan sa pamumuno, ngunit kasabay nito, nasasaktan siya na lantaran siyang nagpapanatili ng distansiya sa kanya. Magalang siya sa buong koponan, ngunit sadyang umiiwas sa eye contact sa kanya o gumagamit ng opisyal na tono. Sa pangalawang araw ng pagsasanay, napunta sila sa bingit ng pagkabilanggo ng kunwari na koponan ng kaaway. Nakulong sila sa isang kanyon na napapalibutan ng mga bato sa lahat ng gilid. Ang tanging daan upang makatakas ay isang makipot na daanan, kung saan marahil ay naghihintay ang ambush. Ang tensiyon at pagkabalisa ay lumabas sa mukha ng mga miyembro ng koponan. Anong gagawin natin? Mahuhuli tayo rito na parang mga daga, kinakabahan na sabi ng isa sa mga Amerikanong sundalo. May paraan. Pupunta ako sa daanan na iyon at kukuha ng atensyon ng kaaway, at ang iba ay iikot sa bato na iyon. Itinuro niya ang isang halos patayo na bato. Tila imposibleng umakyat doon nang walang espesyal na kagamitan. Kabaliwan nito. Paano umakyat doon? Imposible nang mag-isa, ngunit kung tutulungan natin ang isa't isa, magagawa natin. Uunahan kong umakyat at ibaba ang lubid. Kumpiyansa ako sa kasanayan ko sa rock climbing. Ang kanyang plano, tulad ng nakaraang pagsasanay, ay isang peligrosong operasyon kung saan siya mismo ang magiging pain. Gaya ng inaasahan, agad na tumutol si Ben-Hur, hindi, masyadong walang ingat, may ibang paraan. Kung magtatagal tayo, mabibigo tayong lahat sa gawain. Hindi ito pagsasanay. Dapat isipin natin na ito ay isang totoong sitwasyon ng labanan, matigas na sabi ni Miller. Ang kanyang tingin ay nagsasabi kay Ben-Hur, magtiwala ka sa akin sa pagkakataong ito. Ang kanilang mga tingin ay tensyonadong nagtagpo sa himpapawid. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, si Ben-Hur ang unang umiwas ng tingin at sinabi, sige, ngunit hindi ka mag-iisa, sasama ako sa iyo. Nagulat si Miller sa kanyang desisyon, ngunit agad na tumango. Sa kanya, ang mga pagkakataon na magtagumpay ay mas mataas. Ang operasyon ay nagsimula agad. Habang naglalakad sina Ben-Hur at Miller patungo sa daanan upang kumuha ng atensyon ng kaaway, ang 3 pang miyembro ng koponan ay nagsimulang umakyat sa bato. Gaya ng inaasahan, may ambush na naghihintay sa kanila sa daanan. Sina Ben-Hur at Miller, gumagamit ng silungan ng mahusay, ay nakipagpalitan ng putok sa kaaway. Sa peligrosong sitwasyon kung saan ang mga paintball bullet ay sumisipol sa paligid, nagpakita sila ng nakakagulat na koordinasyon. Hinulaan nila ang mga susunod na galaw ng isa't isa, at, walang salita, tinakpan nila ang isa't isa, nililito ang kaaway. Tila sila ay mga matagal ng kasosyo, walang kahit kaunting pagkakamali sa kanilang mga galaw. Habang naghihintay sila ng oras, ang iba pang miyembro ng koponan ay nakapag-akyat sa bato ng may hirap. Sila, tulad ng pinagkasunduan, ay nagpababa ng lubid, at sina Ben-Hur at Miller, umakyat dito, ay nakatakas sa pagkabilanggo. Pagkalabas sa peligro, nagpahinga ang koponan at nagkaroon ng maikling break. Si Miller, naaalala ang mga tensyonadong sandali na kakaraos lang nila, ay bumuntong hininga ng guminhawa. Tumingin siya kay Ben-Hur, na nakaupo sa tabi niya, nagpapahinga. Ang kanyang mukha ay may pawis at putik, ngunit mukha siyang napaka-maaasahan at kumpiyansa kaysa kailanman. Salamat sa pagtitiwala sa akin, tahimik na sabi ni Miller. Si Ben-Hur, hindi nakatingin sa kanya, ay nakatingin sa malalayong bundok at sumagot, hindi ako nagtiwala sa iyo.
Nagtiwala ako sa kasamahan ko sa labanan. Mula sa kanyang walang pakialam na sagot, ngumiti naman si Miller. Ang katotohanan na kinilala niya siya bilang kanyang kasamahan ay mas nakalulugod sa kanya kaysa sa anumang matamis na salita. Gusto niyang lumapit sa kanya ng isa pang hakbang, sirain ang pader na nakapalibot sa kanya, at makita ang kanyang totoong damdamin. Nang gabing iyon, nang nagkamping sila, lumapit si Miller kay Ben-Hur, na nakatayo sa bantay. Ang iba pang miyembro ng koponan ay tulog na. Kailangan kong kausapin ka. Ang kanyang seryosong boses ay nagpilit kay Ben-Hur na dahan-dahang lumingon. Sa nakaraang pagsasanay, bakit mo ako iniligtas? At ngayon, bakit ka naglakas loob na sumama sa akin? Hindi na siya nagpaligoy-ligoy, ngunit diretso siyang nagtanong, pinupuntirya ang kanyang puso. Si Ben-Hur, tila nalito sa kanyang direktang tanong, ay nawalan ng salita saglit. Umiwas siya ng tingin at sinubukang ibahin ang usapan. Siguro pagod ka. Matulog ka na. Hindi. Hanggat hindi ko naririnig ang sagot, hindi ako aalis. Huwag mo na akong iwasan, Ben-Hur. Hinawakan ni Miller ang kanyang kamay. Nagulat sa kanyang paghawak, lumingon siya at tiningnan siya. Sa liwanag ng buwan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang tingin ni Miller ay malalim at nagmamakaawa, na parang sinusubukan niyang tumago sa kanyang kaluluwa. Naunawaan na wala ng urungan, si Ben-Hur sa wakas ay mabigat na nagsalita, hindi ko alam. Ako mismo, hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Ang kanyang sagot ay tapat, ngunit hindi iyon ang gustong marinig ni Miller. Hindi, alam mo. Hindi mo lang gustong aminin ito. Ganoon din sa akin, ngunit ayaw ko nang lokohin ang aking mga damdamin, mahal kita. Sa sandaling malapit na siyang umamin sa kanyang mga damdamin, isang sigaw ang narinig, huwag gumalaw. Mula sa dilim, biglang lumabas ang ilang anino at pinalibutan sila, may hawak silang mga rifle sa kanilang mga kamay, at ang kanilang mga baril ay nakatutok kina Ben-Hur at Miller. Hindi ito ang koponan ng kaaway. Sa hukbo at lengguwahe nila, hindi sila nakikilahok sa pagsasanay ito ay hindi kilalang armadong grupo. Ang sitwasyon ng pagsasanay ay biglang naging totoong labanan. Ang pagdating ng hindi kilalang armadong grupo ay agad na sumira sa kapayapaan sa training ground. Ang mga natutulog na miyembro ng koponan, nagising sa mga putok at sigaw, ay nagising ngunit napapalibutan na ng mas maraming armadong lalaki. Sinubukan ni Ben-Hur at Miller na agad na sumunod sa pormang panlaban, ngunit sa harap ng maraming baril na nakatutok sa kanila, hindi sila makakilos ng walang ingat. Ang mga armadong lalaki ay matalinong tinali ang mga miyembro ng koponan at inagaw ang kanilang mga sandata. Walang pag-aalinlangan sa kanilang mga aksyon, at ang uhaw sa pagpatay ay nakikita sa kanilang mga mata. Malinaw na hindi sila mga simpleng sibilyan, kundi isang mahusay na sinanay na grupo. Sino kayo, mga demonyo? Military training zone ito. Magaspang na tumutol ang isa sa mga Amerikanong sundalo, ngunit ang nakita lang niya ay isang tadyak ng baril sa sagot. Naunawaan ni Ben-Hur na ang paglaban ay walang saysay, at sinimulan niyang kalmadong suriin ang sitwasyon. Bakit sila nandito? Ano ang layunin nila? Batay sa kanilang damit at kagamitan, maaari silang isang sabotaheng grupo. Marahil, nakakuha sila ng impormasyon tungkol sa magkasamang pagsasanay ng maaga at pumasok dito upang maghasik ng kaguluhan o kidnapin ang isang mahalagang tao. Isang tao na mukhang pinuno ng mga armadong lalaki ang sumulong. Sinuri niya ang mga nakatali na miyembro ng koponan at huminto sa harap nina Ben-Hur at Miller. Ang kanyang tingin ay lalo na tumagal kay Miller. Isang maputing babae na may blonde hair, isang opisyal maaari siyang maging isang napakagandang tropeo para sa kanila. Opisyal na Amerikana. Swerte natin, mga kasama, sabi niya nang may kasiyahan sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos, itinutok niya ang baril kay Ben-Hur. At ikaw, siguro, ay isa sa mga Filipino Special Forces. Nagkita na kami ng mga kasama mo noon, maraming beses na nagdulot sa amin ng problema. Mabuti na nagkita tayo rito. Isang matinding galit ang naramdaman sa kanyang mga salita. Inutusan niya na ihiwalay sina Ben-Hur at Miller mula sa iba at dalhin sila. Marahil, gagamitin niya sila bilang bihag upang makamit ang iba pang layunin. Sa sandaling dinadala sila, nagtagpo ang tingin ni Ben-Hur at Miller. Nagbigay siya ng senyas sa kanyang mga mata. Kapag nagbigay ako ng senyas, tumakas ka. Agad na naintindihan ni Miller ang kanyang balak. Hindi rin siya susuko ng walang laban. Bahagya siyang tumango bilang sagot. Nang dinala sila ng mga armadong lalaki ng ilang hakbang papunta sa loob ng kagubatan, sinipa ni Ben-Hur ang isang maliit na bato na nakahiga sa kanyang paanan at tinamaan ang paa ng armadong lalaki na nasa harap. Sa sandaling nawala ng balanse ang armadong lalaki ng isang iglap, mabilis na yumuko si Ben-Hur at itinumba siya. Pagkatapos, inagaw niya ang rifle mula sa kamay ng armadong lalaki na bumagsak at itinutok ito sa kanyang ulo. Huwag gumalaw. Kung gagalaw kayo, sasabog ang ulo niya. Sigaw ni Ben-Hur. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap.
Ang mga armadong lalaki ay naguguluhan na itinutok ang kanilang mga baril kay Ben-Hur. Isang pensyonadong pat-stalemate ang nabuo. Hindi nag-aksaya ng oras, iniikot din ni Miller ang kamay ng armadong lalaki na humawak sa kanya at inagaw ang sandata nito. Pumosisyon siya sa likod ni Ben-Hur, at sila, nakasandal sa likod ng isa't isa, ay nagsimulang lumingon sa paligid. Hindi kayo madaling kalaban tulad ng iniisip, ngumisi ang pinuno ng mga armadong lalaki. Ngunit hindi pa rin siya nawawalan ng pagkakalma. May 3 pa silang bihag. Mas mabuting ibagsak ninyo ang sandata, o sisimulan ng mga tauhan ko na patayin ang mga kasamahan ninyo isa-isa. Mula sa kanyang banta, natigilan sina Ben-Hur at Miller. Hindi sila makakilos ng walang ingat kapag ang buhay ng kanilang mga kasamahan ay nasa peligro. Sa sandaling ito, bumulong si Ben-Hur sa mababang boses kay Miller, "Aabalahin ko sila, at sa oras na iyon, iligtas mo ang mga kasama natin at umalis ka." "Anong sinasabi mo? Dapat tayong lumaban ng magkasama. Ang target nila ay tayong dalawa. Hanggat buhay ako, hindi nila gagalawin ang mga kasamahan natin. Ito ay utos. Dapat mong ilabas ang lahat ng buhay." Ang kanyang boses ay matatag. Nabasa ni Miller ang determinasyon na mamatay sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay kumirot, hindi niya siya kayang iwan na mag-isa. Ngunit bilang isang sundalo, naintindihan niya na ang kanyang utos ay ang pinakamakatuwiran na desisyon. "Sige, ngunit mangako ka na babalik kang buhay." Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa halip na sagutin, bahagyang ngumiti si Ben-Hur. Ito ang unang ngiti na ibinigay niya sa kanya. Sa susunod na sandali, itinulak ni Ben-Hur ang bihag at sumugod sa dilim ng kagubatan. Habulin siya. Huwag pahintulutan na makatakas. Sigaw ng pinuno ng mga armadong lalaki, at ang karamihan sa kanyang mga tauhan ay sumugod sa paghabol kay Ben-Hur. Habang ang kanilang atensyon ay nakatuon kay Ben-Hur, nagpaputok si Miller ng galit sa mga natitirang armadong lalaki at sumugod sa kanyang mga kasamahan. Pinutol niya ang mga lubid na nakatali sa kanyang mga kasamahan gamit ang isang kutsilyo at ibinigay sa kanila ang mga sandata. "Dali. Nagbibigay ng oras sa atin si Instructor Reyes." Ang mga miyembro ng koponan na nagbalik sa sarili ay sumugod sa labanan sa ilalim ng pamumuno ni Miller sa mga natitirang kaaway, binubuksan ang daan para sa pag-urong. Si Miller, habang nakikipaglaban, ay patuloy na nag-iisip lamang kay Ben-Hur. Ang mga putok na patuloy na naririnig mula sa kagubatan ay pumunit sa kanyang puso. Alam niya na siya ay nag-iisa na nakikipaglaban sa maraming kaaway. Pagkatapos ng isang matinding labanan, sina Miller at ang kanyang koponan ay sa wakas ay nakalabas sa pagkabilanggo at nakatakas. Nagtago sila sa isang ligtas na lugar at agad na nakipag-ugnayan sa headquarters, humihingi ng reinforcements. Ngunit hindi makatigil si Miller sa lugar. "Kailangan ko bumalik sa kanya." Mula sa kanyang mga salita, natakot ang mga miyembro ng koponan. "Kapitan, mapanganib. Inutusan niya akong ilabas ang mga kasamahan ng buhay. Hindi niya ako inutusan na tumakas na mag-isa. Ang kasamahan ko ay nakikipaglaban ng mamatay, at hindi ako makakatago sa isang ligtas na lugar." Ang kanyang kagustuhan ay hindi matitinag. Inutusan niya ang mga miyembro ng koponan na makipag-ugnayan sa headquarters, at siya mismo ay walang pag-aalinlangan na naglakad patungo sa direksyon kung saan narinig ang mga putok. Sa makapal na dilim ng kagubatan, muli siyang sumugod upang iligtas ang kanyang kasamahan sa sandatahan, ang kanyang mahal na lalaki. Ang kanyang puso ay puno ng hindi takot, kundi mainit na pag-ibig para sa kanya. Tumatakbo si Miller sa dilim na parang baliwan. Ang mga sanga ay kumakamot sa kanyang katawan, ngunit hindi niya nararamdaman ang sakit. Sa kanyang ulo ay may isang kaisipan lamang iligtas si Ben-Hur. Ang mga putok na naririnig mula sa malayo ay unti-unting tumahimik. Isang masamang pakiramdam ang sumakal sa kanyang puso. Pakiusap, buhay ka," paulit-ulit niyang sinabi sa sarili, pinapabilis ang kanyang hakbang. Gaano katagal siya tumatakbo? Sa wakas, nakarating siya sa isang maliit na glade at nakita niya ang isang hindi kapanipaniwala na tanawin doon. Sa sentro ng glade ay nakatayo si Ben-Hur, at sa paligid niya ay nakahiga ang maraming patay na armadong lalaki. Ilang mga nakaligtas ang nakatutok sa kanya, ngunit hindi naglakas loob na umatake. Si Ben-Hur ay nasa isang kahindik-hindik na kondisyon. Ang kanyang uniforme ay punit-punit at dugo ay dumadaloy sa buong katawan niya. Ngunit hindi siya bumabagsak, kundi nakatayo ng matatag tulad ng isang bato, at nakatingin sa mga kaaway. Wala na siyang hawak na sandata. Sa halip, maigpit niyang hawak ang isang duguan na kutsilyo, na malamang na inagaw niya mula sa kaaway. Ang kanyang tingin ay nasusunog sa galit, tulad ng isang nasugatang hayop. "Halimaw!" Bulong ng pinuno ng mga armadong lalaki sa isang boses na pinaghalong takot at panginginig. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na barilin siya, ngunit walang naglakas loob na pindutin ang trigger. Ganap silang napigilan ng aura na nanggagaling kay Ben-Hur. Sa sandaling ito, tumakbo si Miller mula sa dilim. Ben-Hur. Ang kanyang pagdating ay nagulat sa lahat,
si Ben-Hur ay nagulat din na makita siya. Bakit ka bumalik? Hindi ko kayang hayaan kang mamatay ng mag-isa. Tumakbo si Miller patungo kay Ben-Hur at sinimulang barilin ang mga armadong lalaki. Mula sa kanyang biglaang atake, nalito ang mga armadong lalaki. At sa oras na ito, si Ben-Hur, nagtipon ng huling lakas, ay gumalaw din. Sumugod siya pasulong at pinutol ang leeg ng pinakamalapit na kaaway. Ang kanyang mga galaw ay hindi kapanipaniwala na mabilis at tumpak para sa isang sugatan. Ang magkasamang atake ng dalawa ay agad na nagpabago sa daloy ng labanan. Ang napakalaking kasanayan sa close combat ni Ben-Hur at ang tumpak na suporta sa putok ni Miller ay nagsama, at ang mga natitirang armadong lalaki ay bumagsak isa-isa. Sa wakas, ang pinuno lamang ng mga armadong lalaki ang natira. Sa kanyang mukha na pinalo ng takot, urong siya pabalik at sa wakas ay sumuko, ibinabato ang sandata sa lupa. Nang natapos na ang lahat, ang matinding tensyon ay humupa at ang katawan ni Ben-Hur ay nayanig. Mabilis na tumakbo si Miller at sinuportahan ang kanyang bumabagsak na katawan. Siya ay mainit tulad ng apoy, at ang kanyang uniforme ay basa ng dugo. Huwag kang susuko, Ben-Hur, pakiusap, imulat mo ang mata mo. Umiiyak na sumigaw si Miller at sinampal ang kanyang pisngi, ngunit nawawalan na siya ng malay. Isang mahina ng ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Sinabi ko sa iyo na huwag kang bumalik. Ito ang kanyang huling salita bago siya ganap na nawalan ng malay at bumagsak sa kanyang yakap. Hindi nagtagal, dumating ang helikopter na tinawag para sa tulong. Sina Miller, Ben-Hur, at ang bihag na pinuno ay agad na dinala sa base. Si Ben-Hur ay nasa isang kritikal na kondisyon. Maraming sugat ng bala, malaking pagkawala ng dugo, shock state. Agad siyang dinala sa operating room. Gumugol si Miller ng isang walang tulog na gabi sa koridor sa labas ng operating room. Hindi man lang siya nag-isip na palitan ang kanyang duguan na uniforme, naghihintay ng balisa na matapos ang operasyon. Sa kanyang ulo, tulad ng isang kaleidoscope, dumaan ang mga sandali na ginugol niya sa kanya. Ang kanilang unang pagkikita, ang kanyang kapalaluan, ang sandali na nasira siya ng kanyang kasanayan. Ang pakikisama na umusbong sa panahon ng kaligtasan sa kagubatan, at ang kanyang imahe, nang walang pag-aalinlangan siyang sumugod upang protektahan siya. Napakalinaw niyang napagtanto kung gaano niya siya kamahal. Kung may nangyari sa kanya, kailangan niyang mamuhay sa pakiramdam ng pagkakasala sa buong buhay niya. Pagkatapos ng ilang oras ng nakakabaliw na paghihintay, sa wakas ay bumukas ang pinto ng operating room at lumabas ang doktor. Tumalon si Miller at tumakbo sa kanya. Ang pasyente, kumusta siya? Ang doktor, inaalis ang maskara mula sa kanyang pagod na mukha, ay sinabi, ito ay isang himala. Himala na hindi tinamaan ng mga bala ang mga mahahalagang organo. Nagkaroon ng mga kritikal na sandali dahil sa malaking pagkawala ng dugo, ngunit lumipas na ang krisis. Kung hindi dahil sa malakas na kagustuhan ng pasyente, hindi siya makakaligtas. Mula sa mga salita ng doktor, nanlupaypay ang mga paa ni Miller, at umupo siya sa sahig. Ang mga luha ng kaligayahan ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. Nakaligtas siya. Pagkatapos ng ilang araw, nagkamalay si Ben-Hur. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay si Miller, maigpit na hawak ang kanyang kamay at natutulog sa tabi niya. Nakita ang kanyang payat na mukha sa loob ng ilang araw, kumirot ang kanyang puso. Maingat niyang iginalaw ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang buhok. Mula sa kanyang haplos, nagising si Miller at nakita na nagkamalay na siya, masayang ngumiti na parang isang bata sa gitna ng kanyang mga luha. Tanga, bakit ka bumalik? Galit na tanong niya sa basag na boses. Hinawakan ni Miller ang kanyang kamay ng mas maigpit at sumagot, nangako ka sa akin, nangako ka na mabubuhay ka. Bumalik ako upang tuparin ang pangako na iyon. Kung wala ka, hindi rin ako mabubuhay. Mula sa kanyang lantad na pag-amin, hindi na kayang itago ni Ben-Hur ang kanyang mga damdamin. Sinira niya ang lahat ng pader na itinayo niya laban sa kanya at hinila siya palapit sa kanya. Tahimik silang niyakap ang isa't isa. Ang kanilang mga damdamin, sinubukan sa bingit ng buhay at kamatayan, ay mas mainit at mas tapat kaysa sa anumang salita. Hindi na sila mga sundalo ng magkaibang nasyon o ranggo. Sila ay mga taong nagligtas sa buhay ng isa't isa, nagligtas sa kaluluwa ng isa't isa, nag-iisa para sa isa't isa. Ang mainit na sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng ward. Ang mahabang dilim ay natapos, at isang bagong umaga ang dumating. Habang nagpapagaling si Ben-Hur, ang totoong sitwasyon ng labanan na lumabas sa panahon ng magkasamang pagsasanay ay nagdulot ng malaking reaksyon sa mga departamento ng militar ng dalawang bansa. Ang bihag na armadong lalaki, gaya ng hinala, ay naging isang espesyal na ahente ng dayuhang intelligence. Inamin niya na ang kanyang gawain ay ang kidnapin ang impormasyon tungkol sa magkasamang pagsasanay at ang Amerikanong opisyal para gamitin sa politikal na layunin. Dahil sa insidenteng ito, ang pagsasanay ay ganap na tinapos
at ang dalawang bansa ay nagsimula ng magkasamang investigasyon upang tukuyin ang mga nag-organisa at talakayin ang susunod na mga hakbang. Sina Ben-Hur, Miller, at ang kanilang koponan ay ipinahayag na bayani, sumasalungat sa biglaang atake, at nagligtas sa kanilang mga kasamahan. Ang ward ni Ben-Hur, salamat sa pag-aalaga ni Miller, ay laging puno ng init. Siya, nagpapabaya sa pagsasanay, ay halos araw-araw sa tabi niya. Marami silang pinag-usapan na hindi nila napag-usapan noon. Tungkol sa pagkabata, kung bakit sila naging sundalo, tungkol sa mga pangarap sa hinaharap. Sa pagkakakilala sa isa't isa ng mas mabuti, naintindihan nila na bagaman lumaki sila sa magkaibang kondisyon, ang parehong kalungkutan at pagmamahal ay nakatago sa kanilang mga kaluluwa. Ang mga sugat ni Ben-Hur ay gumagaling ng may nakakagulat na bilis, ngunit tulad ng mga peklat sa kanyang katawan, isang malalim na sugat din ang nanatili sa kanyang kaluluwa. Nagdurusa siya sa pakiramdam ng pagkakasala na dahil sa kanya, napunta sa peligro ang kanyang mga kasamahan, at muntik nang mamatay si Miller. Dahil sa akin, nasa peligro ang lahat, sabi niya isang gabi, sinisisi ang sarili. Mainit na hinawakan ni Miller ang kanyang kamay at sumagot, hindi, dahil sa iyo, nakaligtas ang lahat. Ikaw ang bayani namin. Bayani? Ginawa ko lang ang gawain ko, ngunit nang nakita kita, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng takot. Hindi ako natakot para sa sarili ko, kundi natakot ako na mawawala ka. Sa unang pagkakataon, ipinakita niya sa kanya ang kanyang kahinaan. Mula sa kanyang pag-amin, natigilan ang puso ni Miller. Niyakap niya siya at bumulong, ganoon din sa akin. Nang bumagsak ka, pakiramdam ko gumuho ang mundo. Ben-Hur, hindi ko na kayang isipin ang buhay ko kung wala ka. Inaliw nila ang mga sugat ng isa't isa at kinumpirma ang kanilang palalim na pag-ibig, ngunit ang kanilang kaligayahan ay hindi nagtagal. Dahil sa maagang pagtatapos ng magkasamang pagsasanay, nagdesisyon na iuwi ang US Special Forces. Kailangan ding bumalik ni Miller sa kanyang bayan. Napakaliit na oras ang natira sa kanila. Habang lumalapit ang araw ng paghihiwalay, tumataas hindi lamang ang pangungulila, kundi pati na rin ang balisa na katahimikan sa pagitan nila. Hindi sila naglakas loob na pag-usapan ang kanilang hinaharap. Si Ben-Hur ay isang mandirigma ng LRR, gumagawa ng mga sikretong gawain, at si Miller ay isang promising na elite opisyal ng US Army. Imposibleng isipin ang kanilang magkasamang hinaharap. Sa gabi, bago ang pag-alis ni Miller, bumalik sila sa training ground kung saan sila unang nagkita, ang lugar kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga mata at nakipaglaban sila para sa kanilang dangal. Sa ilalim ng langit na puno ng bituin, tahimik silang naglakad sa tabi ng isa't isa. Kailangan mong umalis. Si Ben-Hur ang unang sumira sa katahimikan. Ang kanyang boses ay sadyang kalmado, ngunit bahagyang nanginginig. Tumango si Miller. Tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Utos. Ang sundalo ay dapat sumunod sa utos. Magkikita pa ba tayo ulit? Hindi kayang sagutin ni Miller ang kanyang tanong. Alam niya na ang pangako na walang petsa ay magdudulot lamang ng mas malaking sakit sa kanilang dalawa. Sa halip, lumapit siya sa kanya, niyakap ang kanyang leeg, at hinalikan siya ng malalim. Isang halik kung saan pinaghalong kapaitan ng paghihiwalay, at ang lahat ng hindi nasabi na pag-ibig. Inalis ang kanyang mga labi mula sa kanya, tiningnan niya siya ng diretso sa mata at sinabi, hindi kita hahanapan at hindi ko sasabihin na kalimutan mo ako. Tandaan mo lang ito na may isang babae sa isang lugar sa mundo na nagmamahal sa iyo ng buong puso, at tatandaan kita habang buhay bilang bayani ko. Inalis niya ang kanyang dog tag mula sa kanyang leeg at inilagay sa kanyang kamay. Para sa isang sundalo, ang dog tag ay parang pangalawang buhay. Ibig sabihin, ipinagkakatiwala niya sa kanya ang lahat ng mayroon siya. Inalis din ni Ben-Hur ang kanyang dog tag at isinabit sa leeg niya. Ang malamig na metal ay humaplos sa kanyang puso. Poprotektahan ka nito. Nasaan ka man, tandaan mo na laging kasama mo ako. Kinabukasan, sa airstrip kung saan aalis ang kontinggente ng Amerikano, nagpaalam si Miller sa kanyang mga kasamahan sa tabi ng transport plane. Sinubukan niyang magpakalma, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na naghahanap ng isang tao, ngunit wala si Ben-Hur kahit saan, hindi man lang siya dumating upang ihatid siya. Ang mga luha ng sama ng loob ay umakyat sa kanyang mga mata, ngunit naintindihan niya siya. Masyadong mahirap ang pamamaalam para sa kanilang dalawa. Sa wakas, nagsara ang hatch ng transport plane, at sinimulan nitong dahan-dahang umangat. Si Miller, nakatingin sa lumalayo na tanawin sa bintana, ay tahimik na umiyak. Sa sandaling naisip niya na tapos na ang lahat, ang kanyang tingin ay nahuli sa isang bagay. Malayo sa burol sa tabi ng airstrip, nakatayo ang isang military jeep, at sa tabi nito ay nakatayo ang isang lalaki at nagbigay ng salute sa umaangat na eroplano. Siya si Ben-Hur. Tiningnan niya siya hanggang sa huling sandali. Idinikit ni Miller ang kanyang noo sa bintana at hindi inalis ang kanyang mata mula sa kanya hanggang sa nawala ang kanyang figura sa paningin.
Ang kanyang huling salute ay parang isang tahimik na pangako sa kanya na balang araw, kahit saan, magkikita ulit sila. Umakyat ang eroplano sa ibabaw ng mga ulap. Si Ben-Hur, naiwan na mag-isa sa lupa, at si Miller, nakatingin sa kanya mula sa langit. Ang kanilang mga katawan ay malayo sa isa't isa, ngunit ang kanilang mga puso ay mahigpit na nakatali ng mga dog tag. Ang kanilang pag-ibig ay nagsisimula pa lang, at bagaman kailangan nilang maghiwalay ngayon, may isang matatag na paniniwala sa kanilang mga puso na ang kapalaran ay tiyak na magtatagpo ulit sa kanila. Ang kanilang pag-ibig, ipinanganak sa larangan ng digmaan, ay hindi kailanman malalanta sa harap ng anumang pagsubok.